may babala po kayo sa mga kababayan natin, lalo't ngayon magpapasko, mukhang maraming na bibiktima at dumarami itong scam na parcel na kung sabihin na dumarating galing sa abroad, kailangan nilang i-claim, pero kailangan muna nilang magpadala sa GCash or bank account. Tama po ba ito, Assistant Commissioner Marunilla? Kasi nauuso po ito. Ako, nakikita ko rin sa Facebook, sir. Yes, sir. Nadidinig ko nga, sir, yung kanina mga kwento nyo, sir. Saktong-sakto. Ganun po yung mga kwento ng mga nabibiktima na dumudulog po sa amin. No? Ang problema lang po kung dumudulog po sa amin after na po nilang mabiktima. After the fact. After the fact po. So, pag bine-verify na po namin sa amin, wala naman po talagang ganung parcel. Wala rin po silang kausap na customs officer na gano'n ang pangalan. No? So, pero di ba matagal na itong mga ganitong racket dyan sa BOC, Attorney Jet, at may sinasabi pang, dati nga, ang uso pa dito by Aljo, may binibenta dahil mga excess ang Bureau of Customs, mga appliances, bultuhan daw binibenta, mga washing machine na tig 2.5 lang. O mga aircon, mga refrigerator, meron pa mga kotse daw na per lot ang bidding na pwede mong starting at 20,000, apat na kotse. Parang matagal na ho ito, pero mukhang nabago lang ngayon na Assistant Commissioner Marunilla. Ngayon naman parcel at mga malalaking package daw po, sir. Totoo po. At nakakapagtaka, sir, no, paulit-ulit tong ganitong scheme, lalo na po tong love scam, no. Ilang taon na rin ho naming wina-warningan yung ating mga kababayan. Every time po magpapasko, magva-Valentine's po, meron kaming info drive, sabi namin yung mga red flags. And yet we still get a lot of complaints, sir, no. Especially now, sir, kaya namin ulit nilabas yung aming paalala, no. Just a few weeks back, medyo tumagsa po yung mga reklamo ulit sa amin na yun nga po, may mga naging kaibigan sila sa social media, no? Napanatag yung loob nila at sinabi may pinadala sa kanilang pera daw po, yung parcel for Christmas. At bigla na lang na pagdating dito, may kunwaring tumawag na taga-customs daw po. At sabi, magbayad muna ng ganito, i-deposit sa ganitong account para makuha yung package. May kilala ako dyan, Assistant Commissioner Jet, na senior citizen, na-meet niya yung lalaki doon sa mga love dating website. Foreigner daw, foreigner. At galing sa Germany, may package na pinadala sa kanya, may relo, may mga alahas galing sa Germany at kailangan niyang kunin. Pero ang nakapagtataka, magbabayad siya sa GCash niya ipadala. Sabi ko, ma'am, bakit GCash? Bureau of Customs yan. GCash daw ng Bureau of Customs. Noong tinignan ko pangalan ng tao, kawawa naman, medyo matanda na po yung Ali, senior citizen na po, retired teacher, she's already in her 70s. Kaya sabi ko, hindi ho totoo yan, do not believe. Mabuti na lamang ho kasi hinihingan siya ng 35,000 dahil may mga relo daw doon na Rolex at may mga alahas. Kaya, pero chinek niya sa akin, sabi ko hindi po totoo. Chinek ko rin sa BOC, sabi ni BOC, there's no such thing, Kong Erwin. So, tama ho kayo. So ano ho nga advice ninyo, Assistant Commissioner Jet Marunilla, sa mga kababayan natin na pag nakatanggap ng mga ganito na talagang kapanipaniwala or na-meet nila sa mga dating app, Attorney Marunilla? Sir, una-una po, wag agad-agad na magmaniniwala sa mga ganyan, no? Especially kung halimbawa, mahalagang bagay, ipapadala lamang through a normal parcel, no? Pangalawa, sir, kung talagang duda po sila, no, active naman po yung aming mga customer care specialist sa aming mga social media web pages, no? Total, mahilig naman po siguro sila mag-social media. I-private message lang po nila yung Bureau of Customs sa aming Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, meron po kami lahat yan. Sandali lang, sir. Paano nila, how can they reach you? Just type Bureau of Customs sa Facebook and TikTok and Twitter? Yes, sir. Customs.ph lang po ang aming account. Customs.ph, okay. Yes po. Opo. Tapos may messaging option naman po doon. PM lang po sila. May mga nakamando po doon. Sinasagot po yan ng aming mga customer care specialist. 7 a.m. to 7 p.m. Ngayon po, ina-extend namin, no? At i-assist po namin kayo. May-verify namin yung parcel kung talagang meron, sa naging problema. Pangalawa, sir, may madali pong paraan, no, para i-verify kung totoo yung parcel. Punta lang po kayo sa www.customs.gov.ph
tapos i-click nyo po yung balikbayan box and parcel tracker namin, i-input nyo po yung tracking number na ibinigay sa inyo. Kung lehitimo hong package yan, lalabas po yung detalye niyan doon at nasaan na po ngayon pinoproseso yan. Kumbaga po, nakapending for examination, release, ito po nakalagay. Kung peke po yan at wala pong ganyan, lalagay po agad doon, no record. Ibig sabihin po noon, walang ganung package wala ba na nakapending sa Bureau. Wala ba tayong hotline number din dyan, attorney? Na matawagan nila 24 hours? Yes sir, naka-post naman po sa webpage namin, no? At meron din po kaming hotline sa text sir, no? Text hotline 8484. 8484. Ayan, maganda yan. 8484. Mag-record ka agad. Maganda. Sige, All right. thank you.